Isang mainit na balitang lumabas ngayon sa palasyo ng Malacanang. Isiniwalat ng ilang mga general at miyembro ng Armed Force of the Philippines ang umano'y mga kontrobersyal na gawain ni Pangulong Ferdinand Cuting Jr. Ayon sa kanila, may mga anomalya at hindi ka nais-nais na aktibidad na nagaganap sa loob ng palasyo na maaaring magdulot ng malaking iskandalo sa administrasyon. Dahil sa mga isiniwalat na ito, maraming miyembro ng Army ang nagpakita ng kanilang suporta sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, naniniwala silang mas karapat-dapat si VP Sara na mamuno sa bansa at humalili kay Pangulong Kuting. Ang pagsuporta ng mga sundalo kay VP Sara itinuturing na isang hakbang tungo sa posibleng pagpapalit niya sa liderato sa Malacanang. Sa kasalukuyan, wala pang formal na pahayag mula kay Pangulong Kuting hinggil sa mga paratang na ito. Samantala, inaabangan ng publiko ang magiging tugon ng administrasyon at kung ano ang magiging hakbang ng mga otoridad sa isyong ito. Manatiling nakatutok para sa karagdagang detalye at patuloy na pag-usbong ng kwentong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Now, ang dami na nagbablog tungkol doon. Ayoko namang baka away yung ibang vlogger, no? Ayoko naman gustong-gusto ko nga matanggal sila Marcos eh. Gustong-gusto ko matanggal, gusto kong masipag, gusto ko mag-people power na eh. Pero not this way. You see, I hope you understand me, not this way. I want na yung taong bayan, kung tayo ay mga ngalsada, yung talagang nakikita natin, yung totoo, yung ebidensya. Because you will go out of your way, sasakripisyo niyo yung buhay niyo o yung kita ninyo for a few days, ilalagay niyo yung sarili niyo sa alanganin. Mainit pa naman ngayon, mataas yung heat index, pwede kayong ma-stroke o whatever. Tapos nun ganyan. Wag naman. Ang sa akin, kung magkakaroon ng palitan, kung magkakaroon ng paghuhusga, doon tayo sa tama. Kaya nga, ilang beses ko pinanood. Kaya ako inabot ng ganito, oras. Kasi nga, hindi... Ewan ko, sana mali ako. Sana mali ako. At sana sila ang tama. Josefa Minoro, good evening sir. Happy Mother's Day sa misis nyo. God bless, stay safe always. And Rio! Papaluin kita Rio, ha? Hindi Tagalog. Mabuhay po kayo, watching from... Paparaling ko nga, dapat nga may academy para sa aso, no? Para matutong mag-Bisaya, mag-Tagalog, mag-English. Ang ganda yung aso marunong ng ng French. Merci beaucoup. Aw, aw. O mag-incheck, no? Mom's Land channel. Have a blessed day, Sunday, sir. Captain Dado. Take care and happy Mother's Day. Maraming salamat. Sa inyo rin lahat. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Dencio De Calos, magandang gabi. Lanao del Norte, si Dencio De Calos, maraming salamat. Hello, Lanao del Norte. Si Lana Torres, good evening po. Baka may tapeworm ka. Sammy Lito, Mantila, hello sir. Melchor Torquator, magandang gabi po sir. Sana mawala ang mga ganid na mga politiko. Yes, I agree. But we do it the right way. Hindi yung nag-aanuhan tayo. Knives and Outdoors, pa-shout out po sa sir sa Toto and Company Ironworks ni Toto Española from Saskatchewan, Canada. Si Toto Española, magandang gabi sa inyo. Happy Mother's Day. May-ari ng Toto and Company Ironworks. From account nila, Knives and Outdoors by Toto and Company. Check it out, no? Check it out. Anong ginagawa nyo? Comment nyo na lang. Anong ginagawa nyo? Magawa kayo ng mga, Ironworks. Gawa nga kayo garote. Garote, yung pampatay. Nga, ganun. At
Traidor ka. Traidor ka. Ayop ka. Irili, uh, ano ito? Iris, good evening, sir. Watching from Davao, London Channel. Sir, lumalala na. Oh, okay lang. Pero God is in control. Lumalala na, pero God is in control. Huwag sa tinga. Bicolanong Makulit. Good evening po, sir. Watching from La Union. Hello, lahat ng taga La Union. Yusef Navarro, magandang gabi, Sir Dado. Watching from KSA. Ingat po kayo palagi. Ruel Otero, Captain Dado. Pa-shoutout naman. Ruel Otero. Ruel Otero. Ro. Shoutout. Zamora Edelmar. Good evening from Tarlac. Kamusta kayo mga taga Tarlac? Always watching. Maraming salamat ha, Zamora Edelmar. Leonora Vega, nakakatakot na ang gobyerno dyan sa Pinas. Sir, madali na lang nila ipapapatay ang kumukontra sa kabulastugan ng Malacanang. BBM Bangag resign. Now, pahirap pa sa bansa. Kawawa kaming mga OFW at mamamayan. No one is above the law. They can only do so much. Pero ngayong marami ng taong gising, at CJM, di nila kayang patayin yon. Kasi pag kami nangyari kay JM, every finger will point to Malacanang or the First Lady. And it will be their end. People power yan, sigurado. Kasi magalit yung tao. No? Kaya nga, may reason siguro dyan sa video na yan, sa CCTV na yan. I wouldn't venture into it na, no? So right now, I'll take it as it is. They tried to buy him out do sa bahay niya? Question mark. Do sa bahay niya? Tapos nun, nagpa-CCTV kayo? Kaya, I don't know. Kaya, yun yung akin, observation. I hope I'm wrong. Ayokong mangontra. Angela DC, hello sir, watching from Kuwait. Maraming salamat. Angela, kamusta ka dyan? Ingat. Sheikh Kali Adjihil, thank you sa pag-wave. Ano ito? Kulay pula. Mariam Vlog OFW. Salamat sa mga pakulay nyo ha. Mariam Vlog OFW. Good evening po watching from Dubai, UAE. Maraming salamat Mariam. Hello Dubai, UAE. Wency Barrera, good evening Sir Dado. Godspeed and more power. May issue ako ng the courts. Ikaw yung baron. Uy, thank you. Ako pala. Ako pala. Hope mapasign ko sa'yo. Oh, I'll sign. Pagka nagawi ka dito sa lugar ko, dalhin mo, pirmahan ko pa. Kahit 1,000,000 eh. Oh. I have this since I was a kid. Thank you. Sayang hindi nga ako nagsusulat ng Baron's Corner nun. Mahihain ako nun eh. No, mahihain ako. Terence Distor, good evening po, Captain Dado. Madorisa Declines, gandang gabi, Captain Dado, maraming salamat. Medorisa, Sami, Lito, Mantila, Adik, President BBM, drug test. Tama, drug test. Medorisa Declines, watching you from Hong Kong. OFW. Ingat lagi kayo dyan. Hong Kong. Kumusta kayo? Medorisa Declines. Ingat lagi. Marites Kanilang, good evening. Karen May Plato. Karen May Plato. Silana Torres, good evening po sir. Hello to all cute puppies. God bless you and your family. God bless you too. Protect JM. Yes. May mahipos nga tao. Sir, but maaga po kayo nag-retire sa service? Wala na ako ng gana. Daming rason. Tapos na, yun nga, sinabi ko na yun sa mga past vlogs na ayokong yun na lang ang pinag-aambisyonan namin lahat at pag-aawayan namin isang posisyon lang, Chief of Staff, o kaya Commanding General ng Army, magsisiraan kayo. Nakita ko sa mga tao na mga nauna sa amin, nagsisiraan, magmimista, nagsisiraan. Sabi ko, hindi ako makipagsiraan sa mista ko. Mga mista ko, sa inyo na lang. Ganun ang akin. Sa inyo na lang.
Total naging first captain ako ng klase. Mahirap yon maging first captain ka ng klase, nag-iisa ka lang sa number 70, ano ba ako, 78 na naging first captain sa klase sa buong history ng PMA. 78 yata. Tapos noon mahirap yon. Tsaka nakatatak na, no one can take it away from me. Maganda sana kung naging chief of staff ako, naging commanding general ako, naging area commander ako, etc., division commander, ilalagay mo dyan. And then what? Lahat na ilalagay mo ng mga plaque, mga medalya, it's all self-serving. Yung tingin ko noon at that time, well, probably I matured early. Nakita ko na it's not that important. Hindi mo dadalhin sa langit lahat yan. All this material wealth, lahat itong accolades. Sabi mo kay San Pedro, pasok ka sa langit. Oh, 4-star. Oh, di ba? Chief of Staff. Oh, National Security Council pa. Defense Secretary, etc. And then, Commanding General Army, daming medalya, o daming schooling. And then what? Sasabi sa'yo ni San Pedro, ilang tao yung natulungan mo? Wala eh. Wala eh. Wala. O, doon ka, balik ka sa dulo ng pila. May priority dito yung yung tricycle driver. Wow! Di mo kayang tanggapin ngayon. Ha? Mauna yung tricycle driver sa akin. O yung taxi driver. O yung mangingisda. O yung farmer. Ba't ganun? Ako yung ganun ba? Naisip ko, hindi kailangan yung pangalan, hindi kailangan yung ranko. Ang kailangan mo lang is be a Christian. Love God above all, love thy neighbors, and even your enemies. Yun lang ang requirement ng langit. Hindi kinakailangan magtapos ka ng doctorate, mag-masters ka, ilan ba masters ko? Master Sardine. Master in Business Management. O, kitam. Masters in Public Administration. Kitam. Master in franchising. O. Alangan ng toko. Isa, distance learning eh. Master, tapos doctorate. PhD in management. Hindi ko lang natapos yung dissertation, thesis ba? Hindi ko natapos eh. Nagpa-opera na ako, binigay ko na yung kidney ko sa kapatid ko. At the same time, nire-recall ako sa Armed Forces. Full Colonel. O, yabang ko sana ngayon, 4-star General. Nag-lead sana ako ng revolusyon. Kung, ang daming susunod siguro sa akin, kung ngayon nga, kapitan, ang daming susunod sa akin eh. Hindi mo kailangan ng rango eh. Ang kailangan mo, yung mabasa ka, puso. Yung puso mo, yung utak mo, yung commitment mo, yung tawag dito, conviction mo. Conviction. So, pagka nakita ng tao yon na meron ka nun and may leadership ka, they will follow you anywhere. Because they know, they trust you na hindi mo sila ilalagay sa harm's way. Anyway, hindi naman kailangan yung mga ranko. Okay, so thank you na lang sa tiwala, Zinsha Morta, aburido na rin po yung isang general, sir. Sino doon? Dami nila general, aburido eh. Yung sa Westcom, I would hold my also, Westcom. Why would a 3-star communicate with an embassy official without the go signal do sa taas? Ang alam ko dyan talaga may go signal yon. Mag-usap kayo, kaya merong instructions, subliminal na order, subliminal instructions na, tignan mo nga kung makausap mo yung mo, yung counterpart mo, o di usap-usap. So, ang pinakamahalaga dyan, ewan ko kanya-kanya standard yan eh. Para sa akin kasi, hintayin natin kung ano yung paliwanag pa. Pero outright, ang sa akin, I will stand by my 3-star. You have to look at it from the, again, overhead. Bakit mo ilalagay ang isang 3-star dyan na Navy commander na nag-aral pa sa Amerika
no? US Coast Guard ba? Tinapos niyan. O Navy, tapos umabot siya ng 3-star, nilagay mo dyan, ibig sabihin, nandun yung confidence, nandun yung tiwala. No, you won't reach 3-star kung pipitsugin ka na general. So, wag mong ilalaglag. Yun yung sa akin. Panindigan mo, even if it will cost you your position. Madaling sabihin, pero ako, isipin nyo, ako noon di ba? Tiniente. Hindi lang nakasaludo kung ano-anong parusa ang pinagagapang pa sa putik. 1-star yung kalabang ko. Tiniente lang ako. Away kami. Muntik nang maatake yung 1-star. Sa galit, gigil na gigil. Sa sobrang galit niya, in-announce pa niya yung pangalan ko sa PM-AAA na defiant. Ganyan na ba mga bagong graduate na yon? Ngayon, defiant? Sino nagkwento sa akin? Greg Honasan. Nagkwento sa akin. Okay, so, nasaan ako? Eve Angel, step down. Budol, bangag. Man. Susan Mayo, hello Sir Dado. Suportahan ninyo naman si JM bukas. Labas na Taang Bayan. Hindi, kinakailangan, kaya nga, sinusuportahan natin kasi gusto natin madinig yung sasabihin niya. Okay, we're tuning, ano yun? We're tuning in, nahulog. Oo, nahulog. We're tuning in sa Senate hearing bukas. We want to know the truth. No? We want to know the truth. Sana nga sabihin na lang lahat, one time, big time, lahat na ng lahat ng ebidensya. Hindi yung pira-piraso. Anong oras na? Isang oras na ako noon. Okay, so, sige, tapusin na natin. Alejandro Manawis. Magandang gabi, Kapitan. Pwedeng magtawag ng tao para palisin na ang bangag. Hindi naman ako leader nila eh. Ang leader dyan, yung mga Tayo natin yung sabihin ng BP. Di ba? O kaya ni Digong. Sila naman yung tumatayo eh. Mamaya magtawag ako gaya nangyari na sa amin ni Metran para sa bayan. Araw ng kagitigan. kami lang kukunti lang. Kaya nga ang pangako nga namin maghintay na lang kami. Digdi. Good evening, Captain General Ike. Salamat, Aksi Oklemar Onigala, watching from Davao. Hello, Davao. Magandang gabi. Keep safe always. Maraming salamat. Axel Olekmar Onigala. Rolando Narido, we support you, Captain Dado. Dennis Cao, kamusta po, Sir Dado? General, maraming salamat. Pinopromote niyo ako, mag-iingat kailan kayo mga magtaong bayan as a guide and motivator. Kailangan kayo, lagi kayo mag-iingat, kailangan kayo ng taong bayan as a guide and motivator. Kaya nga I have to take the generic view. No? Pang general yon, generic view. Hindi yung naglabas ito ng ebidensya, kaya ako nag-live ngayon. Naglabas ng ebidensya, ganon, galit lahat ng tao, gustong pabagsakin si Lisa Araneta Marcos on that premise na I have to look at it from the general point of view na may mali may kulang Yun sa akin, may kulang. Hindi ko naman makontra yung sarili ko. Maniniwala ako dun sa video na napanood ko, dun sa CCTV. Gusto kong maniwala, galit na nga ako, pero something inside me really tells me na may kulang may mali dito And then pinanood ko ng pinanood, kaya nilista ko na nilista
review nyo na lang doon sa the past hour. Nire-review ko kung ano yung napansin ko. So, little things na mahalaga. Yun nga, panoorin natin yung buo eh. Kung pwede ilabas sa Senado yan, yung buong video na yan, hindi yung putol-putol, hindi yung lang, no? Yung segment, mula doon sa pagdating. Kasi paano napunta sa posisyon na yun, nakatayo dito with the back against the CCTV? If the intent was makunan siya, kung hindi alam ng kaibigan niya, granting hindi alam ng kaibigan niya, na kinukunan siya. So, di ba ang logical is sumarap si JM dun sa CCTV? O kaya yung likod ni JM ang nasa CCTV, yung tao na kaibigan niya ang harap dun sa CCTV. O granting kunyari na ayaw mong ipakita yung muka ng tao o yung identity ng tao na kahit tanungin ka bukas sa Senado kung sino yung kaibigan mo, I invoke my privacy. Yung ayokong ma-incriminate yung ibang tao, I hope you will respect yung aking source, yung aking kaibigan. Binler ko na para hindi siya makilala. Pero the mere, di ba psychologically, pagka nakita yan, nung kausap niya sa telepono, at yung binanggit niya si Kumar at si Lam, tarantado yan pa yung pinadala ninyo. Yan yung kausap si JM. Ngayon nasa Senado na, tas binabanggit yung pangalan. Patay na yan. Papatayin yan, di ba? So, parang may inconsistency na kaya mo binablur para hindi siya makilala. Pero yung kabilang side, kilala siya eh. Kilala siya ni Kumar. Kilala siya ni First Lady. Kung ganun nga yung kwento na hinabol yung pangalan, yung link, Kumar, tsaka si First Lady, si Lam. Huwag ka magbabanggit ng pangalan. Alam mo naman niya si Lam. Putragos ka. Huwag ka magbabanggit ng pangalan. Bakit siya nagbanggit ng pangalan? So, yun yung mga issues. May mga hindi tama dun sa napanood ko. Kaya nga, I have to speak out, no? Kung walang gusto maniwala, huwag kayo maniwala sa akin. Basta ako sinasabi ko yung akin, yung pananaw ko. Hindi naman ako nakukulangan sa atensyon eh. Ang sa akin sinashare ko. Kaya sabi ko sa misis ko kanina sabi ko kay wifey, ano mo Bix? Han ang tawagan namin. Ano mo Han? Parang may mali eh. Kaya nga lang, pagka kinontra ko yan, parang kinokontra ko silang lahat. Paano ba yan? Hindi naman ako, objective lang naman ako. So, wala akong pakialam kung magalit sa akin, tao. Wala akong pakialam kung magalit sa akin yung mga Duterte, Ang sa akin, magalit kayo sa akin kasi may sinasabi ko na sa pananaw ko, yung nakita ko. No? Hindi yung blindly na gusto kong ibagsak si BBM at si Lisa Araneta at yung Kumar na yan, bitayin lahat yan. Hindi nyo kailangan akong pakitaan ng video because may sarili kong prinsipyo, may sarili akong paniniwala. Hindi ko na kinakailangan manood ng mga ganyan. Because right here inside me, alam ko may mali silang ginagawa. Alam kong hindi sila fit to be there in Malacanang. Inintay ko na lang yung taong bayan na lahat kayo, ganun din ang pananaw. Pero not this way. Yun yung sa akin, not this way. There are honorable ways to do it. Yung totoo, yung properly, yung katotohanan talaga. Kaya I would rather na madinig ko yung deposition talaga ng witness, lumabas yung confidential witness, no, informant, lumabas yung mga picture, kung meron pa, ipakita pa, nasa cellphone pa niya. O ito, ayaw nyo maniwala, pati ako sisirain ninyo, mga inayo pa kayo, senator. O ito, nasa cellphone ko, diyan kinuha. In-screenshot ko lang yung mga picture na 5 na yan. Ito yung video. Diniyari lahat, tahimik lahat. And then, baba na si BBM sigurado. Because walang makakatalo sa ebidensya na yon. Sasabihin nila, AI? Wala pang AI nung araw.
Wala pang ano. So, yun yung ano ko. No. Edwin and Sacedo, hello, Secretary of Liquidation. Sir Dado, good evening. Pwedeng Secretary of Liquidation, pwede rin yung sinasabi ko na ano yun? NTF, no? National Task Force, NTF, National Task Force to End Graft and Corruption. EGAC pala, no? EGAC. NTF, EGAC. Kasi saklaw nun. Inisip ko kung isang agency lang, kung sakasakali nga, no? Kilala ka pala ni BP, no? Nakilala ka, nadidinig ka, pinapanood ka namin, no? Uy, sila general pala. Nakasama ko, mga kaibigan ni BP, kunyari. Iking, trabaho ka ganito ganyan. Anong kailangan mo? Iniisip ko nga kung mag-aano ko ng posisyon, isang agency, sayang naman, lalagyan mo ng oras, lalagyan mo ng from retarded na position, and then bubuhusan mo na rin ng trabaho, ng oras, kahit 2 taon ng buhay ko, ibigay ko dyan. Ganun ako magsalita sa lahat ng pinapasukan ko. Sir, bibigyan ko kayo ng 2 taon ng buhay ko. Kasi wala na akong ginagawa, ayoko na So, pero dahil sa konsiderasyon ko sa inyo, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!